Morning! Good morning po sa ating lahat. Palakpakan natin muli ating Panginoon Diyos. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. It's a wonderful. Dahil po ay noong nakaraan medyo maulan at hindi natin na-enjoy yung hanami. But this week ay nakita natin po yung bukadpad ng sakura. Praise God. At nakita na naman natin ang kamangkamanghang gawa ng Panginoon, nilikha ng Panginoon Diyos. Once in a year po ay makikita natin po yung kagandahan ng mga bulaklak. Amen? At salita ng Diyos, sabi ng salita ng Diyos na mga bulaklak ay nilikha ng Panginoon. Amen? Pag sila'y bumukadbad, nakita natin yung blooming nila. Tulad po mga anak ng Diyos. Amen? Pakitingnan ng inyong solya pang inyong katabi kung nagbo-bloom sila ngayon. Fresh and blooming. Apektado ng hanami yan kahapon. Epek yan. Kaya mamaya, mayroon pa rin yan. Amen? Praise God. Hallelujah. Purihin palpakan natin ang Panginoon. At kitang-kita naman natin na masaya at may yung pink na pink ang surroundings mo natin. At pero di naman kailan naman po mga kapatid na sa panahong ito, lalo sa atin sa Pilipinas, is Lenten season. Kaya wala kayong makikita mga sakura. At malapit ng Biyernes Santo. Pag sinabing Biyernes Santo, ano po ang mukha natin? Okay, so in preparation po sa Lenten season, last week ay sinimulan po natin ang mga mensahe po ukol po sa the suffering of Jesus Christ. And ngayon po, umagang ito, ay sa umaga naman na ito, this morning, we're going to study about the Last Supper. Ang huling hapunan. Papalitan ko sa the last dinner or the last meal. Last meal. Yung mga iba po ay hindi naghahapunan. Altang lang. Almusal at tanghalian lang. Okay. So, hindi natin po alam kung ano po yung kanilang mga minimiti, goal, bakit na di po naghahapunan. So, may iba naman, this is my last meal. But, alam niyo po, kapag kayo po ay nagluluto, marami pong mga preparasyon. Di ba kapag kayo nagpululuto, okay? Yung mga nanay, maraming mga preparasyon. Ngayong pangalaman, nag-iisip na nga eh. Ano ba ang preparasyon para mamayang tanghali, mamayang hapon, okay? Mga iba ka, kinabukasan pa eh. So, pag inusapan natin ang pagkain, nako ay hindi matapos-tapos ang pagkain. Iniisip natin lagi. Amen? So, but today, pag-usapan po natin ang huling hapunan. Huling hapunan. Doon po sa Mark chapter 14 verse, bakit wala pang hapunan? Ayan. Yan po ang hapunan. Okay? Nakikita natin to. So, sikat na sikat si Leonardo da Vinci. Diba? Siya yung po nag-portray. Siya nag-paint. Pero kung titingnan po natin, na itong ay during the Roman emancipation. So, Roman style ito. But yung totoo pong cultural backgrounds ay hindi po ganyan. Ang mesa noon ay nasa baba. Walang upuan. Ngayon, may upuan. Nakalapag. But si Leonardo da Vinci, yun po ang kanyang portray. But tingnan po natin ang salita ng Diyos dahil po ang ating pag-uusapan ngayon ay ang huling hapunan. The last dinner. The last dinner. Okay. Diyan po ba kayo? Okay. So, ito ba yung huling hapunan na ba ninyo, mga kapatid? Okay, hindi naman. Mark chapter 14 verse 12 to 26. Okay? Verse 12. Kasi kapag yung saan kasi nandun na lahat, kaya kung minsan isa-isa ko pa, no? On the first day of the feast,
of unleavened bread, pag sinabing unleavened, alam niyo pa unleavened? Walang pampaalsa. Pag sinabing unleavened, walang yeast. Yung yeast, yun po yung pampaalsa. Yan, si sembong ka. Sembong natin. On the first day of the feast of the unleavened bread, when it was customary to sacrifice the Passover lamb, Jesus' disciples asked him, saan po tayo? Sabi niya, where do you want us to go and make preparations for you to eat the Passover? Kasi mayroon pong piyesta. Alam niyo naman, pag piyesta, talagang pagkain, di ba? So they are, aligaga sila na maghahanda sa pagkapagkain. Tayo nga din, pag piyesta, pag mayroong handaan, hindi nawawalang pagkain. Kasi, ang pagkain ay nagpapasaya. Pag wala ba kayong pagkain dyan? Okay. So, they are preparing, what do you want us to go and make preparations for you to eat the Passover? Tanong ng mga disipulo. Then, sa verse 13, so he sent two of his disciples. Nawawala na naman ako. Na lang, pagkatapos kong mabasa para diretso na ako. So, he sent two of his disciples, telling them, go into the city. And a man carrying a jar of water will meet you. Follow him. Verse 14, say to the owner of the house, he enters. The teacher asks, where is my guest room? Bino mo nyo, inutusan ng Panginoon ng dalawang disipulo, tapos punta ka lang doon, di ba? Ibig sabihin, alam ng Panginoon na mayroon doon. Isipin nyo na lamang po yun. Yun namang teacher na doon, sino ba to? Naghahanap tapos dito kami manananghalian o dito kami kakain. Kilala ko ba yung amo mo? Yun, tanong nyo na lang. Kaya kung tatanungin natin, yung binabasa natin, palawakin po natin. Okay. Say to the owner of the house, as he enters, the teacher asks, where is my guest room? Bihira, no? Parang pag-aari niya yung room na yun. Where I may eat the Passover with my disciples. Ibig sabihin, astig naman taong to. Isipin nyo, di ba? Tatanungin nyo, saan yung room ko na pinanda ng aking master? Sino ba to? Hindi na magkakilala. So, he will show you, sinabi ng Panginoon, kasi ituturo sa inyo, he will show you a large upper room. Furnished. Sabi, furnace, pag sinabing furnace, ibig sabihin, nakahanda na pala. Sabi, and ready, naka-ready na. Ibig sabihin, alam ng Panginoon, pero hindi pa di ba? Isipin nyo lamang po itong mga pangyaring mga ito. Okay? He will show you a large upper room, furnished and ready. Make preparations for us there. So, ibig sabihin, maganda kayo dito dahil dito ko kain ang aking amo. Hindi naman magkakilala mga disciples at yung may-ari ng bahay. Verse 16, so the disciples left, went into the city and found things just, kung anong sinabi ng Panginoon, just as Jesus has told them, so they prepared the Passover. See? Doon nagaganda talaga. Doon sila nagpiesta. Okay. When evening came, Jesus arrived with 12. Tatay ng hapon, gabi na, okay? Doon sila ngayon, napunta. While they were reclining at the table eating, tinig natin kanina, sabi niya, reclining. Pag sinabing naka-recline, ano ba yung Tagalog? Naka-relax. So, yung upuan kanina, hindi naman, di ba, parang sila siguro, yung dipos-buto, reclining, parang nasesok, ng aeroplano, recline, Okay. During the New Testament times, mayroon bang reclining na upuan? Na dipos-bottom, na parang upuan ngayon, di ba? Yung mga nagpapamasahe, di ba? Yung mga nagpapamasahe. Diba, i-recline mo lang,
Hindi naman gano'n. So sabi dito, okay, while they were reclining at the table, eating, he said, I tell you the truth, one of you will betray me. Ito na mahirap. Ba? One of you will betray me. One who is eating with me. 12 naman sila, di ba? Lahat sila. Pag sinabi ng gano'n, siyempre may masasaktan. Tuloy natin. They were saddened. And one by one they said to him, isa-isa, yung ngayon mga 12 disciples. Okay? Kung magtatanong nga, isa-isa ngayon, siyempre. So alam nyo na yung pag guilty, may guilty, di ba? Pag sa katotohanan, hindi ka na magtatanong. Dito si di ba? It is one of the 12, he replied, one who dips bread into the bowl with me, the Son of Man will go just as is written about him. Sabi niya, prophecy na pala. Na ganito ang mangyayari. But to that man who betrays the Son of Man. Diba? Pakasumpain, who to that man? Sabi lang, wala. Verse 20. It is one of the, 21. The Son of Man will go just as written. But woe to that man who betrays the Son of Man. It would be better for him if he had not been born. Mas maganda pa kapag hindi siya na pinanganak. Verse 22. While they were eating, Jesus took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to his disciples, saying, take it, this is my body. Then, sa verse 23, then he took the cup, he gave thanks, and offered it to them, and they all drank from it. Verse 24, this is my blood of the covenant, which is poured out for many. He said to them, I tell you the truth. I will not drink again of the fruit of the vine until the day when I drink it anew in the kingdom of God. When they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. So pagkatapos na sila nanangalian, kumanta daw sila. Nang ibig sabihin, halal. Bag sila ba yung halal? Halal. Hindi pagkain halal foods, hindi. Kasi po, hallelujah, bagditingan nyo lang. So, it's a song, it's a hymn coming from the book of Psalms. Okay? When they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives kasi malapit na. So, ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon is the last dinner. The Last Supper. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa umaga ito na kami binayaan mo ng isang napagandang araw. Patuloy ka naming sinasamba, pinupuri at itinataas ang dakila mong pangalan o Diyos. Your greatness. That we want to remember again what you have done on us. Thank you for this amazing grace. Sa text namin pong binasa o po Panginoon, na isinulat to Apostle Mark, Lord God, maalala namin ang ginawa niyo po, Diyos. Magpakahayag kayo, O Ama. Maalala namin ang kabutihan mo na ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo in preparation for the Lenten season. Salamat po, Panginoon, o Diyos, sa inyong salita na aming binasa. Magbibigay naman po, Panginoon, pagkain ng aming pong kaluluwa. Manuman po, Panginoon, mga problema at nagdadaanan namin, na kung nangihin ang aming spiritual na pagkatao, busugun niyo kami po, Panginoon, sa inyong mga salita. Man shall not live by bread alone, but by your word. And give us strength to this day. In the name of Jesus. Amen, amen, amen. Okay, praise God. Okay. Kapag kayo ba ay nakatapos ng kumain, ano ba ang nararamdaman ninyo? Ayun, diba? Diba? Ganun din ako mag-isa. Katapos ng kumain, medyo... But let's go into our text. In our text, ang ating pong Panginoong Jesucristo gathers His disciples to partake, okay, in His last meal, panghuling hapunan. Pero, hindi naman ang mga disciples ng konteksto, hindi naman nila na iyon ay huling hapunan. But He does not have the privilege of requesting what He will eat
for His Last Supper. But as it is written, okay, lahat po ng ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo, it was written in the Old Testament. So the New Testament is the shadow of the Old Testament. In preparation for the coming of a Redeemer, a Messiah. So but the meal He eats may just be the most important meal na hindi niya po nakain. Dahil naka-reserve sa araw na yon. The meal, yung pagkain ng ating Jesucristo that He eats on the eve of, sa gabing iyon, before His death, is a meal that was designed by God the Father to exalt God's Son. Get nyo kapatid? So it is a meal, ito'y pagkain that preaches about the good news. But kapag hindi dumaan doon, ibig sabihin, yung script ay hindi po matatapos. Talagang doon ang script na ginawa ng Panginoong Diyos. It is a meal that displays the grace, of God. Ito po ay pagkain that signifies that the creation of a new spiritual covenant between God and a repentant sinners. Yung totoong nagsisisi. So ngayong umagang ito mga kapatid, I want you, let us paganahin po natin yung ating kaisipan that let us join Jesus Christ in His 12 disciples in the Last Supper. Dadalhin po natin yung ating sarili kung kayo po ay nandoon po sa hapag kainan. Okay? In the Last Supper. I want to see yourself in preparation for the supper. Paano mag-prepare ng pagkain? The preparation for the supper. At the problem, yung problema at the supper, kasi may pinasabog ang Panginoong Jesucristo. Nagpasabog siya. May problema. And i-picture nyo po mga kapatid, yung nandun dahil may problema doon sa pagkainan, kapag nandun po kayo, siyempre, mawawala yung inyong, ang tawag doon, yung ganang kumain. Appetite. So these details, itong binasa natin, help us to understand why the Last Supper ay napaka-importante. It was a very significant, so what it means sa buhay po natin sa pang-araw-araw. Dahil napakatagal na nangyari, nakaganapan, ano naman po ang significance sa buhay po ng bawat mananampalataya. So the Lord has a word for you na dapat natin ngayon maalaala yung kabutihan ng Panginoong Jesucristo. Na tuwing ginuginita natin, remembering yung goodness that God has poured out to mankind. First, tayong mga anak ng Diyos. Amen? Pangalawa, yung makakikilala pa. So wag natin ipagkait na ipamalita ang mabuting balita. Marami tayong binabalita, kung ano-anong ibinabalita natin. Pero may magandang balita po mga kapatid na dapat nating pamalita ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Amen? Pagpalain ka ng Panginoon. Okay. Una po mga kapatid, makita natin, okay, the preparation for the supper. Ang text po natin says the disciple came to Jesus wanting to know where He wanted para obserbahan po yung Passover meal. Passover. The Passover was the main feast. Passover, pag sinabi Passover, ito po yung main festival ng Jewish religious calendar. So Passover ito po ay fiesta designed to commemorate on the night when God passed over, kaya nga pass over, okay, Israel when a death angel, maunawaan po natin, itong feast na ito, fiesta, ginugunita. Okay, lahat naman po tayo ay nakaranas ng fiesta. Ba? Celebrate every year nga. Ay, fiesta. Ito na nga lang, Sakura Festival Dinadayo. Okay. Remember po, ang fiesta na ito, sabihin Passover.
when the death angel in the book of Exodus, okay, chapter 13, doon po makita natin kung paano ang Panginoong Diyos ay ipinakita niya yung pagmamahal niya sa kanyang bayang Israel. When the death angel, yung anghel ng kamatayan ay dumaan, okay, lahat ng mga firstborn doon po sa Egypt, kasi ang Israel noon, alipin sila ng Ehipto. Okay? So, during the emancipation of this, an angel of death, the firstborn of Egypt, during the last of the 10, yung salot na yun na pinadala ng Panginoong Diyos, to judge Egypt. So, the Passover was called also the Feast of the Unleavened Bread. Kaya sabi, on the first day of the Feast of Unleavened Bread, okay, when it was a customary na nila ito, to sacrifice, okay, the Passover lamb. And remember po mga kapatid, lamb na pag sinabi namin pag-usapan ng tupa, di ba? Okay, ang daming mga rituals. Ang dami kung paano kumain, paano ihanda, patayin ang tupa. Okay, hindi lamang po yun, mga pagkain. Siyempre, pag piyesta, pinag-usapan pagkain eh. Okay? But dito ngayon, siyempre, sila din ay naghahanda sa mga pagkain. Ang daming mga pagkain na inihanda nila. But sometimes, the Passover lamb, where do you want to eat? Hindi lamang po yung lamb, ang kanila, kundi mayroon po yung bread. Okay? So, the Passover was called the Feast of the Unleavened Bread because walang levadura, okay? Because no yeast or leavened bread was to be used or even kept in the house during the days of the feast. Sa piyesta nila, ang ano lang nila, ihanda lang po ay leavened, yung walang levadura. Okay, walang pampalsa. Okay? So, kaya nga, Feast of the Unleavened Bread. So, Jesus, kung titan po natin sa binasa, Jesus ay nagpadala, sent 2 of disciples into the Jerusalem and told them to find a room and make or prepare a meal for the Passover. And for the entire week, the Jews only ate unleavened bread. Isang linggo yun, na walang levadura. Okay? That is bread without yeast. And when they left Egypt, they left so quickly that they did not have a time to leaven their bread. Ito po yung naganap noon. Kaya make haste. Kaya kapag sinabing haste, nag-aapura sila na lumabas in the book of Exodus. So unleavened bread during Passover is a reminder of the hasty exodus of Israel. Kaya Genesis, Exodus. Naroon pa rin. Pag sinabing Exodus, exit. The exit of Israel from Egypt. Okay? So, yung Egypt ngayon, ito po yung napakatagal nilang panahon na nandun. So, how many? 400 years yata eh. Mahigit. So, in the time of this, mga kapatid, dahil festival ito, sa katagal ng panahon, yeast came to represent the evil influence of the Egyptians. Dahil nandun sila. Nakuha pa natin mga kapatid? Dahil matagal sila daw ngayon, nakakuha nila yung mga idolatries, kung pamamaraan, pamumuhay, kaya nasanay na sila. So the Jews left behind, it came to represent sin, yung Egypt. So, the preparation for Passover involved preparing the foods and drinks. Nakaugalingan natin pag pesta, di ba? Maghanda nga foods and drinks. But it's also involved going through the house to make sure that there was not a speck of leaven present. Ibig sabihin, maayos yung kwarto. Kayo nga din po mga kapatid, kapag mayroon kayong mga bisita, di ba? Hindi kayo basta-basta. Oy, tumawag ka bago ako pumunta, ha? Di ba? Para maayos yung, di ba? Yung biglang pumapasok, ay! Bigla ka nga, di ka man lang tumawag. Di ba? Di man lang ako, sorry, hindi maayos yung,
You have to prepare your room. Okay, nakuha natin. You have to prepare. So, punta nga tayo sa tradisyon o kultura ng mga Hudyo, di ba? Up to these days, listen mga kapatid, the Jewish families conduct a deep cleaning of their home to remove any, okay, yung mga hindi na kailangan o maglinis. Okay? Pag mayroon sa mga festival. So, the Jewish practice of getting rid of all leaven is a strong reminder to us that we should constantly get rid of our sin in our lives. So when Jesus, when Jesus come into the room of your heart, you have to prepare yourselves. Because I will come and dine with you. Yan ba sabi ng Panginoon sa Kristo? So let me tell you mga kapatid, kaya nga mayroong 1 Corinthians chapter 5, verse 7 to 8. Tingnan po natin, okay? The preparation for, okay. 1 Corinthians, get rid the old of the yeast, ang sabi ni Apostle Paul. Get rid of the old yeast. Ibig sabihin yung luma na pampalsa. Kasi ito po'y represent, symbolism. Remember po mga kapatid, lahat ng mga in the Old Testament, all ay ginagawa ito ay physical, literal. But in the New Testament, it's symbolism na. So lahat ng ginagawa ito, get rid of the old yeast that you may be a new batch without yeast. As you really are for Christ, our Passover Lamb. Okay? Sabi niyo dyan, our Christ. Siya po yung tupa na inihahain, the Passover Lamb. Okay? Has been sacrificed. Therefore, let us keep the festival. So, let us keep the festival. Fiesta, to festival na to, pinag-usapan. Let us keep the festival. Ano po yun? The Passover. Okay? Not with the old yeast, but not the old, ano po yung old yeast na ito? Ito yung the yeast of malice. The yeast of malice, wickedness, but with bread without yeast. The bread of sincerity and truth. See, the Old Testament is the interpretation in the New Testament. Somewhat, may medyo malalim ng konti. Okay? So, yung Old Testament, ito din sabi, the shadowy. So, lahat po dito sa Old Testament is pointing to one who will come na mayroon pong Messiah. Eh, wala pa namang Jesus Christ in the Old Testament. Wala pang Jesus. But, remember po mga kapatid, lamb. Okay? Mayroon po, kaya pag ang mga, pag mayroon silang festival, nandun lagi po yung tupa. Kakatay sila ng tupa. At kapag sila ay kakatay ng tupa, yung walang sakit. No speck, no blemish, unblemished. But in the New Testament, Jesus Christ is the Lamb. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, di ba? Our Passover Lamb, who is the Passover Lamb? Jesus Christ. Yan sinabi dito, has been sacrificed. At alam niyo mga kapatid, kapag sila po ay kakatay ng di ba? Siyempre kakatahin nila, preparation ay kailangan pang preparation. Kaya ginamit nila yung dugo ng tupa para ilagay doon sa pintuan kasi dadaan yung salot. Ano po yung salot? Salot ng anghel na yon? Na kapag dumaan, okay, at nakita nila na may dugo sa door spot, okay, lalampas po ang Panginoon. Dahil makita niya ang dugo. But now in the New Testament, we have the blood of Jesus Christ. That's why whenever He sees the blood in your heart, He will pass. Kaya tinatawag na Passover. Fiesta.
Ngayon po mga kapatid, hindi naman tayo Israelites na makipagpiesta sa kanila dahil may kultura sila eh. Ano, magano po tayo na may belo? O may belo na. But dito, therefore, let us keep the festival. Kaya let us keep the festival, ang piyesta nito. Magsaya po tayo. Kaya nga yung Lenten season, ito yung na kung minsan ay magsaya. Kung minsan pag sinabing Lenten season, naku, malungkot. Malungkot ang mga muka. Lalo pag malapit na ang Biyernes Santo, talagang pati muka, Biyernes Santo. Okay, tuloy natin. Let us keep the festival not with the old yeast. Okay, what is this yeast? Ito yung mga yeast of malice. Meron ba kung minsan mayroon kayong malisyoso kayo, maalsang yung mga damdamin? Maalsa, malisya, kundi malisya, malisya. Mali ako, lahat may malis. And wickedness, ito po yung mga kahinaan po natin. But with bread without yeast. Yung yeast representing all kinds of evil and wickedness. Kaya nga umaalsa po tayo dahil sa kasalanan na ito. Nakuha na natin mga kapatid. But palitan natin with the bread. Jesus is the bread, living bread that is in our heart. Kaya nga, man shall not live by bread alone, but by the word of God na hindi umaalsa. Okay, mamuti ka kung nagkamari. Hindi umaelsa. Gawin na sa Sister Elsa. But, sabi niya, but a bread of sincerity and truth. Amen? Palaban natin ang Panginoon. So whenever, kapag tayo mga kapatid, we are to prepare ourselves. Kayo nga din mga kapatid, kapag may bisita nga kayo, lalo kapag mataas ang katungkulan, di ba maglinis kayo ng bahay? Pag bibisita, may mga bisita tayo mga ganon. So as you prepare for the communion, you need to ask the Holy Spirit to shine His searchlight into our deepest hearts. The dark corners of our life na kung minsan madilim ang ating buhay. Makulimlim ang ating buhay. Is there anything that there needs to be na kailangan swept out na linisin? Kasi ugali ng mga Jewish na maglinis pag piyesta nila. Lilinisin nila yung kwarto, they have to prepare. Kayo nga din po, tayo din nga din mga tayo magluluto, lilinisin natin yung mga foods. Diba? We have to prepare. At hindi basta-basta tayo magluto. Linisin muna natin yung kusina, yung mga iba ayaw makalat, diba? Okay? Yung mga palayok, yung mga lilinisin muna natin bago tayo, kasi ayaw natin may madumi, lalo yung mga metikulasya, mga kolasya, diba? Mga dumi lang ng konti, diba? Lilinis natin. Okay? So, are there bad habits? Mayroon pong mga bad habits. Ano po itong mga bad habits natin, attitudes natin, na dapat nating walisin? Is there anger, bitterness, na dapat nating, na nakatago doon? And Paul said that we have to prepare for this meal. That if you want to prepare your hearts for this meal, is by getting rid of leaven, of malice na ito, malisyoso na ito, and wickedness, and replace it with the bread of sincerity and truth. So we have to prepare our hearts. Amen? And whenever we come into the house of God, we prepare our house. The house of our body, our soul. Again, lagi ko pong sinasabi mga kapatid, that this body have a house. Our soul, our spirit, and our body. The physical body is the outward appearance that you see. That you have soul. Ito'y nagpapagalaw ng iyong katawan.
Kung wala yung soul, hindi gumagalaw ang katawan. Patay. Kaya kung minsan na, manhid ka, walang kaluluwa. Di ba kapag nagagalit po tayo, wala ka man lang, wala ka man lang pag-iwan. Itong souls natin, these five senses, di ba? Sense of touch, sense of hearing, sense of, kung wala kang sense, no sense, nonsense, kang kausap. Katawan lang nakikita. Okay? But mayroon tayong spirit na tinatawag. Na dapat ito yung makipag-usap sa Diyos, sa Espiritu. Na dapat pakainin po natin, busugin natin yung spiritual na pagkatao natin. Okay? 3 times a day, we are preparing foods. Nililinis natin. Gusto nating masasarap na pagkain. How about your spiritual food? Do we prepare our house, the house of the Lord? That's why itong katawan natin, sabi ni Apostle Paul this is the temple of the Holy Spirit. Templo. Itong katawan na ito, katawan ng Panginoon Hesus Kristo. Why? Because Jesus lives in you. And the moment you accept the Lord Jesus Christ, lives in your heart. Kung minsan na dahil nandun sa puso mo, minsan, pinapalayas nga natin eh. By doing this yeast na ito. Okay. Tapos na yung preparation. Have you prepared your heart today? Saturday po pala mga kapatid, you prepare yourself already. Hindi na kayo nagpupuyat. You are preparing your body to receive another fresh bread. Only 2 hours. But sometimes 2 hours, nalilate pa. Nagmamadali pa. Yung isip nga, nagmamadali na, nauuna na nga eh. We have to prepare ourselves for the last meal. Ito ba'y huling paalam? Hindi naman po, mga kapatid. Okay. Sa pangalawa na pag-uusap natin po, mga kapatid. Okay. The problem at the supper. Let us see. May problema po dito na pinasabog ng ating Panginoong Hesus. Jesus and his men arrived to celebrate the Passover. Kasi festival eh. Siyempre, dapat masaya ang mga tao. Kayo nga din, pag mamupunta kayo sa magpag-celebrate, di ba? Masaya eh. But sometimes between this verse 17 and 18, yung events na ito, kasi halos Matthew, Mark, Luke, John, pare-parehas yung mayroong Last Supper. Kailang iba-iba yung kanilang nakikita. Si John naman, it takes in those verses, Jesus assumed that the place of his slave and washes the feet of his disciples. Bago ko sila kumain. Kasi pag pumasok sila sa kwarto, kasi madudumi ang kanilang mga paa. May mga sapatos ba noon na Nike? O kaya Puma? Meron ba mga sapatos noon? Tsinelas lang sila. Yung mga iba siguro, di ba? Kaya pag dumadaan sila sa mga puputik, di ba? Ang putik. Baka may alipunga pa nga eh. So, ang ating Panginoong Hesus Kristo, yung pumasok sila sa isang kwarto, kailangan, pag kwarto, di ba, malinis ang paa. I like the tradition of the Japanese dahil, di ba, hindi ipinapasok yung sapatos doon sa kwarto. Doon sa sala, di ba? Sa Pilipinas, pag sapatos, pinapasok hanggang sa kwarto eh. Kaya kung minsan nakaapak tayo ng mababango o sobrang bango, di ba? Hanggang doon sa kwarto, minsan hanggang sa tulungan. Okay. So, ang ating pong Panginoon, nagbigay siya ng halimbawa, okay, dito, that washes the feet of his disciples, na bago sila pumasok, okay, ginawa niya, hinugasan ang kanyang mga paa, isa-isa. Ano naman ang pinakita nito? Okay? Jesus teaches them a lesson in, humility. A leader wash
You're going to wash the feet of your, diba, master? Ikaw ang master. Kung sabihin natin, ikaw yung mayor, tapos ang mga counselor mo, maupunasan mo, di ka. Sino ka ba? Dapat ako ang ano, di ba? But dito, baliktaran. Jesus is teaching him that the true leaders are in the business of serving others. Kaya yung mga leaders, dapat makitaan sa kanila yung tunay na paglilingkod. Amen? Maglingkod. Iba po sa paglilingkod pagdating sa politika. Iba ng paglilingkod pagdating sa kaharian ng Diyos. Kabaliktaran ng paglilingkod. You are going to wash first the feet. Okay? You are going to wash the feet. Yung kalaban mo. Mahirap yata. Balikan natin yung sinabi ni Apostol Pablo, yeast. In this world, there is so much maliciousness and wickedness. There is so much hatred and anger. How are we going to serve the people you don't like? It's hard. So this is the problem. Okay? Okay. Ang problema dito, hanapin natin. Di ba, kung minsan naghahanap tayo ng ano, minsan, sometimes we criticize other people, we look for the problem, we look for the negatives rather than the good things. And we amplify. Pinapalaki nga natin eh. Kapag walang nakikinig na sa inyo, napakadali ngayon. I-post nyo lang, viral kayo. Diba? Grabe. Okay. Nung nag-announce mo, in-announce ng ating Panginoong Jesucristo, hindi na kailangan ng social media. In verse 18, after Jesus washed the feet of the disciples, hindi naman nag-viral. Nabigla yung mga disciples nga lang yun eh. Okay, sinabi niya dito, okay, in the evening, while they were reclining at the table, he said, I tell you that one of you will betray me. Nagkaroon ng problema yung mga disciples dahil nagkaroon ng, sino kaya dito? Malagay ng issue. So, he announces that one of their member is going to betray him. So, napakasakit naman po yun. Di ba? Okay. Sabihin natin po mga kapatid, sa politika na nga lang may minsan may magta-tridor. Kahit hindi mo sabihin tridor, nakaakibat yung pangalan ni sino? Kaya pag sinabing Judas, ba? Pag sinabing Judas, mayroon laging tridor. Okay? He announces one of them is going to betray him into the hands of the Jews. Okay? One of you will going to betray me. Sabi, 12 lang, 12 lang sila. Siyempre magtitinginan yun. Di ba? Alangan na magtuturo kayo ngayon. Napakahirap yung magparatang, di ba? So, they begin to look at Jesus. Ang sabi doon, tulingan natin sa ano? Okay. They were sudden and sabi niya, one by one, said to him, surely not I. Hindi naman ako yun. Kapag maraming hindi ako yun. Diba? It is one of the 12, he replied. Ang ating Panginoon sa, nasa inyo lamang po yan, sabi niya. Okay? And we know the identity of the traitor. His name is Judas. Alam natin yun dahil nababasa natin. Okay? Sa verse 19 na ito, pinakita natin, when the disciple hear that one of their group is a traitor, namanga sila. Nagulat sila. Sino kaya? So, is it I, Lord? And even Judas, and even si Judas, anong sinabi? Anong sinabi? Tingnan natin anong sinabi ni yung Judas. Nagpanggap din eh. Hindi ako yan. Wala nakalagay doon? Wala ba nakalagay?
Baka sa ibang hindi ko na hanapin natin. Hindi na, wala na. Sa verse 19 yun eh. Sa ibang salin siguro. Sa ibang salin. Manghirap kasi magkakano yung So, they begin to... So, sabi naman ni Judas, ba, ako ba yun? Kunyari pa, di ba? Di ba kung minsan mayroon nga mga kunyari pa? But who knows yung kaisipan ng tao? Tayo bang mga tao, nababasa natin yung intent ng isang tao? Hindi natin nababasa. Kaya nga sa paglilingkod, hindi natin alam kung pure, sincere. Yung ginagawa ba natin dito sa loob ng iglesia, sincere ba ito? But only God knows the heart. That is the problem. Okay? Notice the words in verse 21. Tingnan natin sa 21. Okay, 21. 21. Okay, sabi na sa verse 21, but woe to that man who betrays the Son of Man. But it would be better for him if he had not been born. Mas maganda pa nga, hindi na siya sinilang. Si Judas nga nito would have been better for him never have to live. Sana hindi pinanganak. But the same is true to every person whoever draws, so mga kapatid, na lumapit sa ating pong Panginoon. To live without Jesus is a terrible thing. Without Jesus. But to die without Jesus ay napakatrahedya po sa buhay natin dito, mga kapatid. On the other side of the door of death, hell is waiting for someone who will not accept the Lord Jesus. So kailangan natin si Kristo Jesus. But to die without Jesus means eternal loss of our soul. And the fire of hell is waiting for you. Yun po ang isang trahedya. Sino mga pagpapaliwanag ng impyerno? May papaliwanag ba diyang impyerno? Ano bang pakiramdam? Sabi na ng Biblia, di ba? Bible sabi ng Biblia, di ba? Hell is mainit daw. Mainit daw. Pag sinabing fire, okay. Nasubukan niyo na lumapit sa pugon. Sa isang sa lutuan na lang, fire. Kapag inano yung inyong kamay, napapaso tayo, tama? Summer na nga lang di ba? It's very hot in the Philippines. Lalo ngayon pag summer, di ba? Kung minsan, pupunta pa nga, umaabot pa ng 43, 44, pag 40, 45, di ba? Sobrang init. Ang hirap magpahinga. Kailangan natin ng tubig. Remember po yung sinabi ng ating Panginoon, nagdulong siya ng illustration, si Lazarus sa kanya mahirap. Di ba? Sabi nga niya daw, doon sa impyerno ay kahit tubig man lang, isang patak lang, para matigdahaw yung, yung uhaw niya daw. Ipadala mo, no. Minsan ka lang nabuhay. Tama mga kapatid, ang buhay natin ay minsan lamang po. Ang sabi ng The Book of Hebrews, minsan lang itinakda ang buhay po natin. Kaya tiyakin na natin kung saan tutungo yung kaluluwa natin. Amen. Heaven or hell? Heaven. But the way we act is just like hell. Yung mukha lang natin nagpapaliwanag na parang impyerno. Pag nagagalit. Malalim, may hugot. Amen? Na pag nagagalit, talagang impyerno. Kaya nga sabi niya, balikan po natin yung anger without anger. This is the yeast. Ito yung nagpapal sa kape. Alam niyo, pag umaalsa po yung damdamin po natin. Kaya ito yung sinasabi na the leaven. That's why Jesus, is the bread without yeast. Walang spot. Kaya hindi umaalsa po yung damdamin na, why? Because we have Jesus. Amen. Amen. Palabhan natin ang Panginoon.
And did you know that in hell, it is a horror place that to be? Ay, ayaw natin pumunta doon. Dito pa lang, a taste of a glimpse of hell pag summer. See? Hinahanap natin yung aircon. Hinahanap natin yung malalamig. Ngayon pa lamang po, mga kapatid, tiyakin po natin ang destinasyon ng natin, patungan natin. Ito yung malaking problema. Without Jesus, it is a tragedy for one person. That's why, po mga kapatid, sa oras pa lang ito, mga kapatid, yung problema ng sangkatauhan, kung wala si Kristo, everything is in chaos. Tingnan po natin naman po yung picture, mga kapatid. Okay. Pangatlo, the picture in the supper. Verse 21-26. Jesus uses this occasion of the Passover to institute a new covenant. The old covenant that had been enforced since the law was given by Moses. At nagre-revolve around keeping rituals and symbolic sacrifices. In the Old Testament, itong mga rituals, napakaraming mga ritual sacrifices. These ritual sacrifices look forward to the coming of the Messiah. At sino yung perfect na sacrifice dito? Okay? Yung bayang Israel, okay, mayroong requirement. They are going to choose a perfect lamb without blemish, without spot. But the new covenant would look back the finished work of the Messiah, Jesus Christ. Wala pa naman si Jesus dito doon sa Old Testament. Instead of keeping religious rituals and performing symbolic sacrifices, nananahan tayo sa ating pananampalataya on what Jesus did when He died on the cross for our sins. He was buried and rose again at the third day at sineselebrate natin tuwing Lenten season. And in this passage, makita natin, Jesus teaches His men that we have to rest in His unfailing love. What the new covenant is all about. The old covenant, ito po yung mga rituals na napakahirap sundin. But now we are in the new way of living. It's a new life. You don't have to go in a rituals like yung mga Hudyo. Ang dami nilang mga rituals eh. Yung paano magkatay, ang dami yung paano magkatay, yung paano kakainin, paano, ang dami. Kailangan mo pang mga kuskus balungos bago pumunta doon sa templo. But ngayon, isahan na lang pong ginawa. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, I did not came to abolish the law, but I am the fulfillment of the old covenant. This is a new way that when we receive the Lord Jesus, the Passover Lamb, siya na po yung minsanang pong binigay. Amen? So let us join po mga kapatid. And as He used the Passover to teach us about His salvation. Let us learn from Him na in-institute niya po ang tinatawag na huling hapunan. Last Supper. Ito po mga kapatid, bread. Yung bread po mga kapatid. Okay? Ba nawala yung no? Okay. The bread which represents His body. Okay? Sabi, for I receive of the Lord that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus on the same night in which He was betrayed took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, take it, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. Okay, humanda na po yung mga usher natin. Okay. When it came to time to serve the bread, Jesus says it. Ito ay galing kay Apostle Paul. But Jesus, siya mismo ang nagsabi galing kay ating Panginoon Kristo. Jesus broke it during the Last Supper.
And said, and around the table, and as he did, we have supposed to be, paraphrase, praise be thou, O Lord, sovereign of the world, who causes bread to came forth from the earth. Bread that came from the earth. Ibig sabihin, and who is the producer of this earth? God. Because God is an infinite. Ibig sabihin, di ba? E nanggaling. So this was the traditional Jewish statement kung paano tumanggap ng mga bread na ito. But when Jesus came, on this day, Jesus added a new meaning to the bread when He said, take it. Sabi niya, take it and eat. This is my body. Alam niyo po mga kapatid, during the New Testament, napapagkamalan ang mga Kristiyano na cannibalism. Kasi sinasabi, oy, this is body ni Jesus Christ, kinain. Hindi literal na kinain. Kaya wala pagkakamalan yung mga cannibalism. Sabi, drink blood. Oh, mga ano to, mga vampira. Okay, Jesus equated the unleavened bread with His human body. So 33 years early in the town of Bethlehem, anong sabihin ng Bethlehem? Ang Bethlehem, kasi, okay, dahil Hebrew, ang sabihin, house of bread. House of bread. And where does it come? Ang ano na alipin ng Panginoon sa Kristo? Okay? From Bethlehem. And Jesus is the bread of life. Nakuha po natin mga kapatid? So everything na ginawa ng Panginoong Jesucristo, He did it in that body, sa katawan. Kasi nagkatawang tao ang Diyos. Ang Diyos nagkatawang tao sa magitan ni Jesus. Inuulit po natin. So doon sa katawang yon, siya ay nagsalita. He preached the gospel. He do miracle things in that body. Okay, eventually, he would, doon sa katawan na yon, doon siya rin namatay. And he was buried sa katawan na yon. And after that, he rose again after 3 days. Na ito yung pinaniniwalaan ng sino mang mananampalataya at naniniwala kay Kristo Jesus. Amen? That he would ascend to heaven in that body. At alam natin, naniniwala tayo na someday He will come again and take us. At ito yung hope natin, pag-asa natin, na lahat ng paghihirap dito sa ibabaw ng mundo, someday it will come to perfection because of Him. Hallelujah. And when we see Him in heaven, we will see Him in that body too. This body na corrupted, it will become into an incorruptible. Amen? Praise God. Kaya nga, Paul quoted in 1 Corinthians 11, 20-23, ilan po? Ito po ang sinasabi dito. Kaya nga tuwing tayo po ay nagkakaroon po ng ordinansa na ganitong ginagawa din every month, every first Sunday, we are remembering the goodness of God. And Jesus used the bread that night to teach His disciple kung ano po yung ginawa niya. He was on His way on the cross. Way on the cross to lay His life. Kaya yung paglilingkod po mga kapatid, yung pag-serve, He was on the way of the cross because of our sins. Dahil makasalanan po tayo. He was on His way to Calvary where His body would be broken for us. And it was written in the book of Isaiah, it was for our sins. And Jesus wanted His men and the rest of us, ngayon po mga kapatid, to know that His broken body was more important than the piece of unleavened bread. Mas importante po yung literal na bread, yung kanyang katawan. He wanted us to understand that the only way to have a salvation and to become part of Him by receiving what He did on the cross and by your faith, trusting in Him, believing in Him, what He has done.
what He has finished on the cross of Calvary. That is why, sabi niya, take and eat. Actually, it's a symbolism lamang po mga kapatid. So we must receive what He did for us. Dito po mga makita ng katotohanan that we commemorate every time we partake the Lord's Supper. Ginugunita natin, remembering yung katotohanan na naganap doon po sa tagpo na yun in the upper room. That's the bread. And that the wine is, which represent His blood. Again, hindi naman literal na iniinom natin po yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo. But when the time came to drink the cup of wine, Jesus passed it around to His men at the table. Wine, sabi po niya, di ba? Again, sinabi na naman ng ating Panginoon, this is my blood. Mira, no? Kayo nga po, mga kapatid, kapag may nagtuturo, this is my blood, inumin niyo. Kaya pag may mga bago bisita, nako, dugo. But the wine in the cup was produced through violence. Alam niyo mga kapatid, noon yung mga grape juice, di ba? Grapes were picked and crushed under the food to extract the juice. Kailangan pong apak-apakan nila. And even now, in Italy or in France, di ba? Inapak-apakan nila, malinis kayong paan nila. Tapos iinumin natin. Pero ngayon, meron yung tawag yung pigahan na hindi na paa. Pero yung unang paggawa, paa. Okay? So remember, it was crushed by the feet. Remember, Jesus was about to crush by the full weight of the religious leaders, the Sanhedrins. See? They're going to crush the body of Jesus Christ. Ito symbolism po mga. They would combine the forces of evil of the Roman Empire. And more importantly, Jesus was abandoned na parang iniwanan ng kanyang ama. But when Jesus was on the cross, He literally became a sin for us. Tayo yung ipapako sa krus. Tayo sana ang ipapako sa krus dahil marami tayong kasalanan. Pero inako niya yun. Tayo yung magbabayad sa napakalaking utang natin sa Diyos. Pero may nagbayad, inilibre ka. Napakasarap yung inililibre. Totoo? Amen? Di ba may nagbayad? May nagbayad? Yung utang mo na hindi mo kaya, di ba? Yung stress ka, may utang ka, ilang percent na hindi mo kayang bayaran. Tapos, someone who pays. Nga sabi ko sa inyo mga kapatid, yung inilibre ka sa kainan, di ba? Yung bang nagpunta doon, wala ka palang pera, naku, di ba mamumroblema tayo, di ba? Di mo malaman dahil wala ka, di ko na dalang pera. Okay, bayaran na kita. Salamat. Nakakahinga po tayo. This is what Jesus had done. Dahil napakalaking utang natin sa Panginoon. Hindi tayo makabayad-bayad. Hindi tayo makagawa ng totoo. Kahit anong gawin po natin. Ito yung ginawa ni Jesucristo. Jesus was on the cross. He became literally son. Hain na may kasalanan. Walang kasalanan, walang ginawang kasalanan, pero siya po yung nagbayad sa ating mga kasalanan. And He was judged by the people. And the full force of awesome wrath of men during the panahon na yun ay binagaan sa Kanya. Na parang sabi nga niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ama, bakit niyo ako pinabayaan? Di ba yung pakala? Kasi tao pa rin siya eh. But when Jesus was crossed on the cross of God, His precious blood was shed. And when the blood was shed, dahil yung dugo, mga kapatid, ay tumigis doon, satisfied na ang Panginoong Diyos.
Hindi na muna kailangan na ikaw ay maipapako sa krus. Kaya minsan, hindi na tayo yung ipapako sa krus. Now, ginawa na ng Panginoon sa Kristo. Now, all sa lahat ng mga maniniwala kay Kristo as for salvation, their sins have been washed by the blood of Jesus. Instantly, when you come to the Lord Jesus Christ, the Almighty God, He will take all our unrighteous, lahat ng ating mga kasalanan, all the yeast, yung mga pampaalsa sa ating mga damdamin, inaalis na ng Panginoon. And we become righteousness because the righteousness of Jesus is in you. On the account of your sin, on the account of your sin, binayaran ni Kristo Jesus. This is what we commemorate, remembering every time we take the cup in the communion, the cup that reminds us Jesus took our place on the cross. It reminds us that our sin was washed away at nilinis at we are clean. Hindi na tayo nagmamalinis, kundi malinis na ang konsensya natin. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya ngayon po mga kapatid, ano man ang gagawin natin, maglingkod tayo sa tao, sa Diyos, malinis ang konsensya. Because we are, and this is the joy of unspeakable, unexplainable, of glory. You will do it, taos puso, na paglilingkod sa tao. Kasi may nangyari sa puso. If you are saved and in the fellowship with the Lord, take the bread and the cup with joy. Let the Lord's Supper be a time, panahon na kung saan siya natin sasambahin sa katotohanan. And as we meditate on His love, like sinners, tayo makasalanan noon, but now we are cleansed and forgiven. The purpose of the Lord's Supper is to receive from Christ nourishment. Para manorish po yung spiritual body natin. You have a spiritual body, you have a physical body. Inorish natin, pakainin natin yung kaluluwa natin. And strength and hope and joy that comes from feasting. Kapag tayo mga kapatid sa celebrate ng festival, di ba? Kumakain, nabubusog na tayo. Our soul, magpista sa our soul. All that He purchased for us on the cross, especially yung pakipag-fellowship. Di ba kapag pesa, fellowship? This is what John Piper says. The great preacher and expositors, John Piper. But the Bible says already that Jesus is our hope always. Pagpalain ka ng Panginoon sa umagang ito. Hallelujah.